Hey, si Josh ito. At ganito, winasak ng USA ang buong Air Force ng Iran. Noong Pebrero 28, 2026 sumiklab ang Operation Epic Fury. Sinimulan ng US at Israel ang operasyong militar laban sa rehimen ng Iran. Matapos ang ilang linggong paghahanda, daang eroplanong pandigma ng US kasama ang 200 jet mula sa sandatahang lakas ng Israel ang lumipad sa himpapawid. Mananatiling malabo ang mga detalye, ngunit ang alam ay ang mga eroplanong Israeli ay pinaandar sa paraang tinatago ang kanilang tunay na layunin. Habang umaatake mula timog ang US at mula kanluran ng Israel, paikot-ikot ang ruta ng mga jet ng Israel, lumilipad muna sa ibabaw ng dag at saka dumadaan sa himpapawid ng ibang bansa. Pagkatapos, nagsasama-sama sila para sa malakihan at mahigpit na pinag-ugnay na time on target na pag-atake sa Iran. Una, kailangang sirain ng Air Armada ang kakayahan ng Iran na pabagsakin sila. Maingat ang Iran sa kapangyarihang panghimpapawid ng kanluran kaya't malawak ang depensa nito sa himpapawid. Ipinakita ng 12 araw na digmaan ng Iran laban sa Iran noong 2025 na humina ang depensang pahimpapawid ng Iran dahil sa makabagong gamit mula sa kanluran. Kasama sa Air Defense Network ng Iran ang Bavar 373 Surface-to-Air Missile System, sariling gawa nilang bersyon ng Russian S-300. Ang Bavar 373, ang pangunahing long-range air defense system ng Iran. Ginagamit ng Iran ang Mersat at Qadair surface-to-air missile systems laban sa mga bantang nasa mababa hanggang katamtamang altitude. Ang Qadr ay mobile na bersyon ng Mossad, dinisenyo para mabilis lumipat at mag-ambush ng kalabang eroplano sa di inaasang lugar. Kahit maraming air defense systems, madalas ito ring na mahina ang air defense network ng Iran dahil sa maraming kahinaan na nagpapahina sa depensa nito laban sa mga pag-atake. Sa loob ng 12 araw na digmaan, nakamit ng Israel ang ganap na air superiority sa loob lamang ng ilang araw na nagbigay daan sa kanila na kumilos ng walang hadlang kahit sa mismong Tehran. Ikinagulat ito ng mga tagamasid sa mundo na matagal na nag-aalala sa kakayahan ng air defenses ng Iran. Pero hindi pa rin pwedeng magpakakampante ang Air Armada. Dahil malamang na makakakilos ng malaya ang mga F-22, B-2 bomber at F-35. Sa Iran, karamihan sa puwersa ng kaalyado ay ika-4 na henerasyong eroplano para pabagsakin ang Air Force ng Iran. Kailangang unahin ang pagbagsak ng kanilang air defenses. Nagsisimula ang pag-atake sa pamamagitan ng isang malawakang cyber operation mula sa Cyber Command at Space Command na tinatarget ang mga sensor at komunikasyon ng Iran. Sa halip na direktang atakihin ang bawat target, tinatarget ng cyber operation ang mga mahihinang bahagi ng digital infrastructure ng Iran. Pinapahina nito ang kakayahan ng rehimen na makipag-ugnayan o bumuo ng malinaw na larawan mula sa mga sensor. Hindi layunin ng cyber operation na tuluyang bulagin o pabingihin ang kalaban. Duda na ganon kalawak ang kakayahan ng US. Sa halip, sinikap nitong lituhin at pabagalin ang tugon ng Iran. Asa na lang ang bawat air defense unit sa lokal na sensor, hindi sa network data. Hindi makakapanatili ng real-time na komunikasyon ang mga lokal na komandante para magkaisa sa depensa. Sa rehiyon, hinahati ng US ang malaking problema sa mas maliliit na issue. Ang unang putok ng digmaan ay magmumula sa Tomahawk missile at ground launch standoff weapon gaya ng bagong precision strike missile o PrSM missile ng hukbo. Ginawa bilang kapalit ng MG-140 Army Tactical Missile System o ATACMS ang PrSM. Mas maliit ito kaya kayang magdala ng dalawa ng HIMARS. Sa kabila nito, pareho pa rin ang lakas ng tama nito at kaya nitong maglakbay ng mas malayo at mas mabilis. Inilulunsad ang Tomahawk mula sa mga barko ng US at pinaniniwalaan ding may kahit isang kinonvert na Ohio-class submarine na muling idinisenyo para magdala ng cruise missile. Ang Ohio-class Arsenal ship ay may 154 Tomahawk sapat para wasakin ang hukbo ng kalaban. Sa daan-daang Tomahawk na pinaputok, isang itim na Tomahawk lang ang umagaw ng atensyon ng mundo matapos makuhanan habang pinapaputok mula sa barko ng US. Inilabas ng CENTCOM ang larawan bilang malinaw na senyales na gustong ipakita ng US sa mundo na nagpapaputok sila. Ang Maritime Strike Tomahawk ay bagong missile na kayang targetin ang barko ng kalaban. Ang itim nitong patong, na gawa sa material na sumisipsip ng radar, ay tumutulong para makaiwas sa depensa ng kalabang hukbong dagat. Ang unang pag-atake ay tumutok sa mga nakapirming radar site o mobile unit na kinumpirma ng satellite at reconnaissance na nakapirmi ang mga pwesto. Una, itong mga low-frequency na surveillance radar na ginawa para magbigay ng maadang babala sa paparating na pag-atake mula sa himpapawid. Dahil mababa ang lipad ng Tomahawk, hindi ito agad madetect at mas kaunti ang babalang matatanggap ng mga komandante ng Iran. Isang Iraqi ang nakakuha ng video ng grupo ng Tomahawk na lumilipad mga 100 talampakan sa taas ng lupa. Ang bahagi ng mga misil na ito ay nakatutok sa mga high-frequency radar array at mga baterya ng misil na mga sistema ng depensa sa himpapawid. Kapag nabulag ang long-range radar, kaunti na lang oras ng depensa sa himpapawid ng Iran para tumugon sa paparating na mga misil.
Sa ngayon, lahat ng palatandaan ay nagpapakita na nabigo ang kanilang depensa na saluhin ang mga target na dapat sana nilang mapigilan. Sunod na tatamaan ng mga misil ang command at control nodes at mga paliparan na may naka-alertong fighter aircraft gamit ang kombinasyon ng Tomahawk at Prism na misil. Ang mabigat na kargang pampasabog ng Prism ay mahusay sa paggawa ng malalaking butas sa runway, kaya hindi makalipad ang kalabang eroplano. Epektibo rin ang mga atake sa command at control center. Matapos ang 12 araw na digmaan, nagsanay ang Iran para mas mabilis at mas malawak ang tugon nito. Ngunit sa bagong labanan, magkakahiwalay ang kanilang tugon at walang naging estratehikong epekto. Ito ay sa kabila ng pagkakaroon ng bansa ng libu-libong mga misil at posibleng 10,000 mga drone. Alam na ibinaba ng Iran sa mga komander sa mas mababang antas ang autoridad na mag-utos ng pagganti. Sinamantala ng Israel ang kahinaang ito noong 12 araw na digmaan. Ipinapakita ng pagkakahiwa-hiwalay ng mga paunang ganting atake ng Iran na tinarget ng US at Israel ang command at control centers at networks ng tumpak, kaya hindi na nakapagkoordina ang mga komander sa malawakang antas. Sa halip, bawat commander ay kumilos ayon sa sariling pagpapasya, kaya nagkaroon ng maraming pag-atake na hindi sapat para malampasan ang air defense o makasira sa mahigpit na protektadong target. Bagamat ilang beses tinamaan at nasira ang naval support activity sa Bahrain, halos inabandona na ito ng US at bahagyan na lang binabantayan. Madalas nabigo ang Iran laban sa target na mahigpit ang depensa dahil di sila makalusot sa missile defenses. Tensyonado ang buong mundo at mabilis ang takbo ng mga pangyayari. Kaya siguraduhin i-like, i-share at mag-subscribe para makuha ang pinakabagong mga kaganapan. O kaya naman para lang malibang ka habang nagkakagulo ang lahat. Sunod ay pumasok sa himpapawid ng Iran ang mga stealth platform, kaya ang mga pangunahing air defense site ay nasira o nawasak. Ang mga fleet ng F-35, F-22, B-2 bombers at stealth na drone ang nagbubukas ng daan para sa mga hindi stealth na eroplano. Ang stealth fleet ng Israel at US ay tumutugi sa mga target na nakaligtas sa unang missile strike at inaatake ang mga hindi gaanong banta. Tumpak na tinatarget ng mga stealth fighter ang mga sekundaryang target ng command at control, habang ang B-2 ay gumagawa ng classified strike missions na posibleng nakatuon sa pinakaprotektadong target ng Iran. Malaki ang posibilidad na nagbibigay ng air cover ang F-22 sa F-35 at B-2. Isa itong stealth assassin sa ere na hinahamon ng sinumang Iranian fighter na lilipad. Samantala, ang mga F-35 ay nagsasagawa ng mga kasunod na strike laban sa mga airbase, tumpak na tinatamaan ang bawat sasakyang pangimpapawid gamit ang small diameter bombs at sinisira ang mga hangar kung saan nakaimbak at handa ng gamitin ang mga eroplano. 12 ng Iranian na eroplano ang nawasak sa unang araw. Dahil di nakapagpabagsak ng kahit isang eroplano ang Iranian air defenses, tila natatakot na rin ang kanilang air force na sumubok. Ang alam natin, ang Iranian Air Force ay sumali sa mga ganting atake at muntik magdulot ng sakuna sa alyadong puwersa. Dalawang Iranian Su-24 attack aircraft ay muntik nang makarating sa Al Udeid Air Base sa Qatar, pinakamalaking base militar ng Amerika sa gitnang silangan, habang lumilipad ng 80 talampakan lang mula sa lupa. 2 minuto na lang mula sa kanilang target at tuluyang nakaiwas sa mga depensa ng himpapawid na diskubre ang mga Su-24 ng isang pares ng Qatari F-15 at agad na winasak. Sa puntong ito, nagsimula ng magsagawa ng operasyon ng ilang konvensyonal na eroplano sa Iran. Ayon sa CENTCOM, ang mga F-16, 6 F-18 at EA-18G na electronic attack aircraft ay lumalahok sa mga pag-atake laban sa integrated air defense systems ng Iran. Ang mga jet na ito ay nakatuon sa mga mobile defense na maaaring lumitaw matapos ang unang pag-atake at hindi sila ang target ng missile barrage. Gamit ang HTS-POD o Harm Targeting System, natutukoy ng mga papalapit na eroplano ang radar ng kalaban at eksaktong nahahanap ang mga ito. Isa itong napakadelikadong misyon, pero malamang na ang US ang pinakamahusay sa buong mundo pagdating dito dahil sa kanilang pagdepende sa air power. Gagamitin sa Iran ang bagong henerasyon ng electronic warfare pods na magbibigay ng pagkakataong subukan ang mga ito sa totoong labanan. Unang target ang malaking fleet ng F-4 Phantoms ng Iran mula pa noong revolusyon, kasunod ng paghahanap sa maliit na fleet ng mga Russian MiG-29 ng bansa. Ang mga bagong jet na ito ang pinakamalaking banta sa air forces ng mga kaalyado. Ang Yak-130 trainer na binigay sa Iran habang naghahanda silang kumuha ng mas modernong Russian jets ay maaaring banta sa mga bomber o strike aircraft. Agad winasak ng F-35 ng Israel ang eroplano ng Iran matapos mag-take off. Marahil ang pinakamasakit na bahagi ng pagkawasak ng air forces ng Iran ay ang pagtugis sa kanilang fleet ng mga F-14 Tomcat. Binili bago ang revolusyon, nananatiling malaking banta ang F-14 hanggang ngayon.
Dinisenyo para sagupain ang Russian bomber na banta sa American Carrier Group, ang bilis ng F-14 ay maaring magbanta sa support aircraft at mga fighter ng US Israel. Hindi tiyak kung may natirang gumaganang F-14 sa Iran bago ang digmaan. Kinakalas nila ang mga ito para mapanatiling lumilipad ang fleet, pero mukhang wala nang nakakalipad. Habang winasak ng Israel ang mga jet at sinira ng US ang lahat ng decommissioned F-14 para hindi magamit ang pyesa, opisyal nang wala na ang dating kinatatakutang Tomcat. Sa ikatlong araw ng digmaan, halos wasak na ang air defense network ng Iran. Patunay dito, mas madalas na may dalang JDAMs at iba pang non-standoff na sandata ang mga combat jet. Dahil sa air superiority, hindi na kailangang umatake ng allied aircraft mula malayo at kaya na nilang gumamit ng mas karaniwang sandata sa mga pag-atake. Mabilis at seryoso ang paglilinis sa Air Force ng Iran. Ginagamit ng mga strike aircraft ang mga small diameter bomb para sirain ang bawat eroplano ng kalaban sa lupa. Lahat ng transport, fighter at trainer ay target sa sistematikong pagsisikap na alisin ang natitirang banta mula sa Air Force ng Iran. Dahil sa masinsinang 2 linggong paghahanap, inaasang abutin pa ng dekada bago muling magkaroon ng malaking Air Force ang Iran. Malamang mas mabilis nawasak ang Air Force ng Iran sa lupa, pero mas prioridad ang paghahanap at pagsira sa missile launcher at drone facilities. Sa operasyong gaya ng Good Hunt ng Desert Storm, tinutugis at sinisira ng alyadong Air Force ang mga launcher ng Iran. Dahil sa epesyente nito, sa ika-4 na araw, bumaba ng 70% ang paglulunsad. Malaking pabigat ang mga missile city ng Iran. Ang mga ito ay dinisenyo na isinasaalang-alang ang pagkawala ng air superiority, isang lugar kung saan ligtas na may imbak at mailulunsad ang mga missile habang protektado sa ilalim ng lupa. Bagamat mahirap hanapin ang ilang pasilidad, mabilis namang natutukoy ng space-based surveillance network ng Amerika ang mga lokasyon. Ang paglulunsad ng ballistic missile ay parang ilaw ng spotlight sa isang madilim na kwarto kapag tiningnan sa infrared surveillance satellites. Imbes na agad sirain, inatake ng air power ng US ang malalalim na nakabaong missile base. Tinarget ng mga pag-atake ang mga pasukan at labasan, kinulong ang launch vehicle at gumuho ang mga lagusan ng missile. Hindi nasira ang maraming missile ng Iran, pero hindi ito makuha dahil natabunan ng debris. Mahinala na sangkot ang B-2 bomber stealth assassin ng Amerika sa mga pag-atake. Gamit ang kilalang GBU-57B Massive Ordnance Penetrator na unang ginamit sa mga pasilidad nuklear ng Iran noong 12 araw na digmaan, may ebidensya ring muli itong ginamit sa hindi bababa sa isa pang lugar. Ipinapakita ng satellite imagery ng Talagan 2 ang pattern ng 3 tama kapareho ng mga dating pag-atake. Pinatibay ang pasilidad ng konkreto at ibinaon sa ilalim ng tunilada-tuniladang lupa dahil sa mga pag-atake ng Amerika noong 2025. Ayon sa satellite imagery, maaring kulang ito para maprotektahan ang pasilidad. Habang nagbabago ang digmaan sa himpapawid ng Amerika at nawawala ang air power ng Iran, mas lumalawak ang operasyon sa himpapawid. Sa oras ng pagsulat ng script na ito, ang Allied Air Power ay kasalukuyang tumatama na sa mga target. Kahit maliliit na checkpoint ng Basij, ang milisya na suportado ng gobyerno ng Iran na mahalaga sa pagsupil at pagpatay 10,000 libong na poprotesta bago sumiklab ang digmaan. Kahit na may nawalang mga drone, kitang-kita sa pagtutok sa maliliit na target tulad ng checkpoint na bagsak na talaga ang Air Force at Air Defense ng Iran. Sa pinakamainam na sitwasyon, maliit na nalang ang banta mula sa natitirang gumagalaw na air defense ng bansa na mahirap agad hanapin. Kung gusto mong makita ang buong larawan kung paano maaaring lumala ang mga operasyong ito, panoorin mo ang aming video. Ganito, nagsisimula ang ikatlong digmaang pandigdig USA laban sa Iran, o i-click mo na lang ang video na ito.